Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut para sa ating episode ngayong araw na ito na pinamagatang Batang Nakabelo. Sino nga ba ang batang nakabelo sa kwentong ibabahagi sa atin ni Mayet? Ano ang kanyang kinalaman sa buhay ni Mayet? Lahat ng yan sa Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello, kumusta na kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mayet. Isa ninyong silent subscriber since 2023 at kasalukuyang nakatira dito sa DRT, Bulacan. Share ko lang sa inyo ang isang kwento ng kababalaghan na naranasan ko mismo at masasabi kong hindi ko makakalimutan. Matagal na po itong nangyari, Papa Dudut. Grade 5 pa lamang ako nito. Alam mo naman ang buhay sa elementarya, hindi ba? Kapag sumapit na ang alas 12 o alauna ng hapon, ang init-init sa loob ng classroom. Yung electric fan sa kisame parang pagod na sa pag-ikot. Maingay pa na parang may humuhuning kung ano. Pero kahit mainit ay masaya kami. Ako si Mayet at sa panahong yon, ang tanging inaalala ko lamang ay kung makakabili ba ako ng paborito kong merienda sa kantin o kung matatapos ko ba ang assignment ko sa mathematics. Ang classroom namin noon ay medyo luma na. Ang mga bintana ay gawa sa bakal. Yung parang grills na kung saan ay kitang-kita mo ang labas. At doon sa likuran ng room namin nakatayo ang isang dambuhalang puno ng mangga. Sabi ng mga matatanda, matagal na raw ang punong yon. Baka bago pa tinayo ang eskwelahan ay nandun na siya. Malapad ang mga sanga nito. At kahit ang haling tapat ay madilim sa ilalim noon dahil sa kapal na mga dahon. Minsan kapag nakatitig ako sa punong mangga, parang pakiramdam ko ay may nakatingin din sa akin pabalik mula sa mga sanga. Pero syempre bata pa ako noon. Binabaliwala ko lamang. Akala ko ay guni-guni ko lamang ang lahat. Dumating ang oras ng recess. Yung tunog ng bell ay parang musika sa pandinig naming mga bata. Nagmamadali kaming lumabas ng classmates ko. Tawagin natin siyang si Lani. Si Lani ay madalas kong kasama noon. Sabay kaming bumili ng pagkain, nagkwekwentuhan tungkol sa mga palabas sa TV at tumatawa ng tumatawa habang naglalakad sa hallway. Wala kaming kaalam-alam na ang masayang recess na yon ay mauuwi sa isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan sa panghabang buhay. Samantala pagkatapos naming ubusin ang binili naming snack ni Lani sa kantin, nagpasya na kaming bumalik sa room. Alam mo yung feeling na busog ka. Medyo mainit ang panahon kaya medyo tinatamad kang maglakad. Ganon kami noon. Nagtatawanan pa kami tungkol sa isa naming classmate na muntik ng madulas kanina habang naghahabulan.
normal na normal ang lahat o akala lang namin yon? Habang papalayo kami sa kantin ay unti-unting nawawala yung ingay ng mga batang nagsisigawan. Pagliko namin sa mahabang hallway papunta sa building namin, biglang nagbago ang timpla ng paligid. Mayet, parang ang aga-aga naman yata natapos ang recess. Tanong ni Lani sa akin habang tinitignan yung ibang mga classroom na nadadaanan namin. Tumingin din ako sa paligid. Oo nga no, kanina lang ay punong-puno ng tao itong hallway. Pero ngayon, kaming dalawa na lang ang naglalakad. Ang nakapagtataka pa, yung mga classroom na nadadaanan namin, bukas naman ang mga pintuan pero wala kang makitang kahit isang estudyante na naiwan para mag-study o kahit teacher na nag-aayos ng gamit, lahat ay blanco. Baka may assembly sa court? Sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong wala namang announcement. Habang naglalakad kami ay doon ko na naramdaman, Papa Dudut, yung tinatawag nilang dead air. Yung katahimikan na hindi nakaka-relax kundi yung nakakabingin na parang tinatakpan yung tenga mo. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang tak-tak-tak ng sapatos namin sa sementadong floor. At dahil semento yung hallway, umaalingaw-ngaw yung tunog. Parang may sumasabay sa aming maglakad pero hindi namin makita. Napatingin ako sa labas. Doon sa malaking punong mangga sa likuran ng building. Ang weird kasi kahit tirik na tirik ang araw, yung ilalim ng puno ay parang sobrang itim. Parang hindi tinatabla ng liwanag ng araw. At yung mga dahon ay hindi gumagalaw. Wala man lang kahit na kaunting hangin, Papa Dudut. Lani, bilisan natin. Nakakairita yung tahimik eh. Bulong ko. Hindi ko alam kung bakit ako bumubulong. Parang ayaw ko kasing mabulabog kung anuman yung katahimikan na meron sa paligid. Oo nga, parang ang bigat sa pakiramdam. Sagot ni Lani at napansin ko na lumapit siya sa akin. Halos magkadikit na yung mga braso namin habang naglalakad. Noong malapit na kami sa pinto ng room namin ay doon na lumabas yung isa naming classmate, Papa Dudut. Bigla siyang sumulpot mula sa loob at mukhang nagmamadali na parang may hinahabol o parang may tinatakasan. Hindi man lang siya tumingin sa amin noong dumaan siya sa gilid namin. Uy, saan ka pupunta? Tawag ko sa kanya. Pero hindi siya sumagot, Papa Dudut. Dire-diretso lamang siya hanggang sa lumiko siya sa kanto ng hallway at nawala sa paningin namin. Doon kami napahinto ni Lani sa tapat mismo ng pinto ng room. Silip kami sa loob, wala talagang tao. Ang linis ng pagkaka-arrange ng mga upuan. Yung blackboard ay may mga nakasulat pang lesson namin sa science kaninang umaga. Pero ang pinagtataka namin at napansin namin ay yung bintanang bakal sa dulo. At doon na kami napahinto ni Lani sa tapat mismo ng pinto ng room. Sumilip kami sa loob at wala talagang tao. Ang linis ng pagkaka-arrange ng mga upuan. Yung blackboard ay may mga nakasulat pang lesson namin sa science kaninang umaga. Pero ang pinaka napansin ko talaga ay yung bintanang bakal sa dulo. Dahil grills lang yung bintana ay kitang-kita mula sa pinto yung likuran ng eskwelahan. At dahil halos puro malalaking puno ng manggayon, ay halos masakop nito yung view sa bintana. Ang creepy tignan kasi yung mga grills ay parang rehas sa kulungan at sa likod noon yung madilim na mga sanga ng mangga na parang nakatingin sa amin. Pasok na tayo? Tanong ni Lani. Nakahawak na siya sa gilid ng pintuan pero ayaw niyang unang
tumapak sa loob. Tara, para makapag-review rin tayo. Sabi ko kahit na ang totoo ay gusto ko lang magkaroon ng ibang tao sa paligid namin. Pero bago pa man kami makahakbang papasok ay doon na kami napatigil, Papa Dudut. Ramdam ko yung paghinto ng oras. Yung hallway na kanina lamang ay tahimik ay biglang parang naging malamig. Hindi yung lamig ng aircon kundi yung lamig na nanggagaling sa loob ng buto mo. Napatingin ako sa bandang kanan at doon sa hallway na tinatahak namin kanina. At doon sa gitna ng hallway na dapat ay bakante may nakita akong kakaiba. Hindi ko may paliwanag noong una kung ano yon. Para siyang usok na naging hugis tao. Pero habang tumatagal ay nagiging solid siya. Isang bata na nakatayo lang doon ang nakita ko. Hindi kalayuan sa amin. Mayet, nakikita mo ba yun? Mahinang tanong ni Lani. Halos hindi na lumabas ang boses niya sa takot. Oo, yun lang ang naisagot ko. Stand kami as in parang napako yung mga paa namin sa simento. Gusto kong tumakbo, papasok sa room o kaya ay bumalik sa kantin. Pero parang ayaw sumunod ng katawan ko. Nakatingin lamang kami sa batang babaeng yon na unti-unting naglalakad at hindi lumulutang ang dating papunta sa direksyon namin. Nakatingin lang kami sa batang babaeng yon na unti-unting naglalakad. Hindi. Lumulutang ang dating niya papunta sa direksyon namin. Papa Dudut, ang unang napansin ko talaga ay yung liwanag niya. Alam mo yung bumbilya na malapit nang mapundi pero maliwanag pa rin? Ganon ang aura niya. Hindi siya nakakasilaw na parang tumingin ka sa araw, kundi parang may glow siya na nanggagaling sa loob ng balat niya. Nakakapagtaka kasi tanghaling tapat pero yung liwanag niya ay kitang kita mo pa rin sa gitna ng hallway. At yung damit niya ay grabe, puti na puti. Pero hindi siya yung puti ng uniforme natin na medyo madilaw-dilaw na dahil sa labada. Ang puti niya ay parang bago, parang kakabili lang sa mall. Nakadress siya na parang pang flower girl sa kasal. Maraming lace, maraming patong-patong na tela sa palda. Pero ang pinaka-stand out ay yung belo niya. Mahaba ito, abot hanggang sa mga tuhod niya. Habang naglalakad siya, yung belo ay sumasayaw sa hangin. Pero ang nakakatakot doon, wala man lang hangin sa hallway. Ramdam ko yung init ng hapon. Yung singaw ng semento pero yung tela ng belo niya ay parang nililipad ng kung anong hangin na siya lamang ang nakakaramdam. Mayet, classmate ba natin yan? Bulong ni Lani. Halos hindi na marinig ang boses niya dahil sa panginginig. Tinignan ko siyang mabuti. Naisip ko rin yon, baka si Camille o baka si Shaina na mahilig mag-dress. Pero nang tinitigan ko yung hugis ng katawan niya ay parang hindi ko siya kilala. At saka sino namang bata ang papasok sa school na nakabelo at nakagown na pangkasal kung wala namang event. Naglalakad siya ng straight at ang weird ng lakad niya. Hindi mo naririnig yung tunog ng sapatos sa sahig. Tak, tak, tak. Yung sa amin kanina, ganun ang tunog, hindi ba? Pero sa kanya'y wala. Zero, para siyang dumaan sa ibabaw ng ulap. Stand lang kaming dalawa. Parang nanonood kami ng pelikula na hindi mo pwedeng i-pause. Ang lapit niya na pero hindi niya kami nililingon. Nakatingin lamang siya sa harap at dire-diretso ang kanyang direksyon. Doon ko napansin yung isang detalye na nagpatayo ng balahibo ko sa batok. Yung belo niya ay habang dumadaan siya sa harapan namin ay parang may amoy siyang dala. Hindi siya amoy multo na mabaho o amoy lupa.
Amoy siya ng mga bulaklak sa patay. Yung sampagitan na hinaluan ng amoy ng lumang aparador. Yung amoy na kapag nalanghap mo ay alam mong hindi ito galing sa mundong ito. Curious ako. Bakit siya nandun? Ang tanging tumatakbo sa isipan ko. Wala akong naramdamang harm o nasasaktan niya kami. Pero yung curiosity na yon ay hinaluan na ng matinding takot kasi hindi normal ang nakikita namin. Hindi siya tumigil at hindi siya lumingon. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Hanggang sa lampasan niya ang pinto ng room namin at tumuloy sa susunod na classroom. Doon sa hallway na madilim-dilim, yung puti niyang damit ay nagliwanag at nagsilbing gabay ng tingin namin. Hala, pumasok siya sa katabing room. Sabi ni Lani, sabay turo sa pinto kung saan dumaan yung bata. Nakahinga ako ng malalim nung medyo lumayo na siya. Pero yung kabay nandun pa rin. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko ng mga segundong dumaang siya sa harapan namin. Bakit siya nandun? Saan siya galing? At higit sa lahat ay bakit kaming dalawa lamang ang nakakakita sa kanya kung marami namang tao sa school kanina? Napatingin ako kay Lani, Papa Dudut. Pareho kaming namumutla, yung tingin na nakikita mo ba yung nakikita ko at totoo ba ito? Mayet, sinundan mo ba ng tingin? Pabulong na tanong ni Lani. Ang higpit ng hawak niya sa braso ko at halos bumuo na yung kuko niya. Pero hindi ko na nararamdaman sa sobrang adrenaline. Oo, pumasok siya sa kasunod na room, sagot ko. Yung room na tinutukoy ko ay yung dating music room na madalas na nakasarado. Bihira lamang kaming pumasok doon kasi doon nakatabi yung mga lumang instrumento, Papa Dudut, at kung ano-anong gamit na hindi na masyadong ginagamit. At ang nakapagtataka ay nakapadlock dapat ang pinto noon kapag recess. Tara silipin natin, yaya ni Lani. Nagulat ako, Papa Dudut. Kanina lang ay ayaw niyang gumalaw. Pero ngayon ay parang nanaig yung kuryosidad niya. O baka naman ayaw lamang niyang maiwang mag-isa sa pintuan ng room namin kaya mas gusto niyang sumama sa akin. Dahan-dahan kaming naglakad sa hallway, alam mo yung lakad na parang ayaw mong gumawa ng kahit na anong ingay. Yung tipong dulo lang ng daliri ng paa ang itinatapak namin. Habang papalapit kami sa pintuan ng music room ay lalong lumalakas yung amoy ng sampagita. Hindi siya mabaho pero dahil alam naming wala namang bulaklak sa hallway, nakakakilabot yung bango. Noong nasa tapat na kami ng pintuan ay huminto kami. Nakasarado ang pinto. Nakita ko siyang pumasok dito, hindi ba? Tanong ko kay Lani para masiguradong hindi ako nababaliw. Oo, Mayet, pumasok siya. Hindi siya lumiko, hindi siya lumabas sa kabilang dulo. Dito siya dumaan. Kumpirmasyon ni Lani. Inabot ko yung doorknob at malamig na. Pinihit ko ito ng dahan-dahan pero lock. Nakalak ang pinto. Papaanong makakapasok ang isang bata sa pintong nakalak nang hindi man lang namin narinig yung kalansing ng susi o yung tunog ng pagbukas at pagsarado ng pintuan? Dito ka lang, sabi ko. Tapos ay sumilip ako sa bintana noong music room. Dahil bintanang bakal din ang nandoon, malinaw kung nakikita ang loob. Ang mga upuan ay nakatambak sa gilid. May mga lumang piano sa dulo na natatakpan ng puting tela at makapal na alikabok sa sahig. Kung may dumaan doon ay dapat ay may bakas ng paa sa alikabok. Hinanap ng mata ko yung puting damit, yung liwanag, yung belo.
pero wala. Zero. Blanko ang loob ng room. Walang kahit na anong gumagalaw. Tumingin ako sa pinakadulo, doon sa may sulok kung saan ay medyo madilim, baka sakaling nandun lamang siya at nagtatago. Pero wala talagang tao. Lani? Wala siya sa loob. Sabi ko habang nakadikit pa rin ang mukha ko sa grills ng bintana. Anong wala? Imposible. Kakapasok lang niya, sabi ni Lani sabay silip din sa tabi ko. Sabay kaming naghanap sa loob ng room mula sa labas ng bintana, sinipat namin ang ilalim ng mga mesa, likod ng mga instrumento. Pero kung anong gawin naming titig ay wala talaga. Doon ko naramdaman yung talagang kilabot. Yung kilabot na hanggang anit mo na parang gumagapang. Kasi kung pumasok siya sa room at hindi siya lumabas ay dapat ay nandun siya pero wala. Paanong hindi na naituloy ni Lani ang sasabihin niya? Biglang umihip ang hangin mula sa loob ng music room. Kahit sarado ang bintana ay naramdaman namin yung bugso ng lamig na tumatago sa grills. At kasabay noon ay narinig namin ang tunog ng isang nota sa piano. Isang bagsak lang. Hindi na kami nag-isip pa. Hindi na namin hinintay kung ano pa yung susunod na mangyayari. Sabay kaming tumalikod at kumaripas ng takbo pabalik sa room namin. Ni hindi na kami lumingon sa likuran, Papa Dudut. Pagpasok namin sa room ay mabilis kaming naupo sa mga upuan namin. Hingal na hingal kami at parang tumatakbo kami ng 1 kilometro, kahit na ilang hakbang lang naman yon. Ang puso ko ay ramdam na ramdam ko yung tibok hanggang sa lalamunan ko. Mayet! Multo yun! Multo yun! Paulit-ulit na sabi ni Lani habang nakahawak sa dibdib niya. Tumingin ako sa bintanang bakal ng room namin. Ang punong mangga ay nandun pa rin, tahimik na tahimik. Doon ko na-realize na hindi lang kami basta na stun. Ibang level na ito. Ang batang babaeng naglaho siya sa hangin sa harapan mismo ng mga mata namin. At ang nakaka-curious pa ay bakit parang wala man lang ibang nakapansin sa kanya kundi kaming dalawa lamang. Nakahinga lamang kami ng maluwag noong marinig na namin yung hiyawan ng mga classmates namin pabalik mula sa kantin. Pero kahit na marami na kaming tao sa loob na nakikita ay hindi ko pa rin maalis ang tingin ko sa hallway. Inaasahan ko na baka bigla siyang sumilip mula sa pintuan, bit-bit yung liwanag niya o yung mahaba niyang belo. Doon nagsimulang pumasok sa isipan ko ang isang katanungan. Bakit sa room namin siya nagsimulang magpakita? At ano ang koneksyon niya sa punong mangga na parang laging nakabantay sa amin? Samantala noong pumasok na yung classmates namin ay biglang nagbago ang paligid. Ang ingay na naman. May mga nagtatakbuhan, may mga nag-aagawa ng upuan at may mga nagkwekwentuhan tungkol sa napanood nila sa TV kagabi. Pero kami ni Lani ay nanatiling estatwa sa mga upuan namin. Para kaming mga nasa ibang mundo, Papa Dudut. Hoy Mayet, bakit parang nakakita kayo ng multo? Biro ni Jojo, yung classmate naming malakas mang-asar. Nagkatingin ang kami ni Lani at hindi kami nakakibo. Paano mo ba sasabihin sa kanila na, oo Jojo, nakakita nga kami, nang hindi ka nagmumukhang praning? Kaya pinilit ko na lamang ngumiti kahit na yung kamay ko ay nanginginig pa rin sa ilalim ng desk. Wala, napagod lang kami sa init, palusot ko. Umupo na ako ng maayos at sinubukang mag-focus. Pero alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa batok mo. Yung parang may pares ng mga mata na nakatitig sa iyo mula sa likuran. Dahil nasa gitna ako ng row ay
ang daling lumingon sa likod kung nasaan yung bintanang bakal at syempre ang view doon ay walang iba kundi ang dambuhalang puno ng mangga. Hindi ko mapigilan lumingon ako. Ang punong mangga ay parang ibang itsura sa ngayon, Papa Dudut, dahil hapon na yung sikat ng araw ay tumatama sa mga dahon nito. Pero sa halip na magmukhang maliwanag ay parang lalong tumindi yung anino sa ilalim. At doon sa isa sa mga sanga na malapit sa bintana namin ay may napansin akong kakaiba. May nakasabit na mahabang puting tela. Kumurap ako ng mabilis at naisip ko na baka basahan lamang yon na isinabit ng janitor o baka plastic na nadala ng hangin. Pero habang tinititigan ko yung tela ay napakaputi at napakalinis. At ang nakapagtataka ay hindi ito gumagalaw kahit na umiihip ang hangin sa labas. Parang nakapako ito sa sanga. Lani, tingnan mo yun. Bulong ko sabay nguso sa bintana. Sumilip din si Lani. Alin yung puno? Yung puting tela sa sanga, kita mo ba? Tinitigan ni Lani yung tinuturo ko at ang laki ang mata niya nang maispatan niya. Hala Mayet, parang kapirasong belo. Bago pa kami makapag-usap ng mahaba ay pumasok na yung teacher namin sa science. Class, settle down. Open your books to page 45. Sigaw niya habang binabagsak yung attendance book sa table. Napilitan kaming humarap sa blackboard pero habang nagsasalita si ma'am tungkol sa photosynthesis at kung paanong huminga ang mga puno, ang naririnig ko lamang ay ang kaluskos sa labas. Tunog yun ng kuko na kinakalos sa bakal. Galing sa bintana, tumingin ako sa paligid pero parang ako lang ang nakakarinig. Yung mga classmate ko busy sa pagsusulat. Si ma'am ay patuloy sa pagle-lecture. Pero yung tunog ko ay palakas ng palakas. Parang may gustong pumasok mula sa labas ng bintanang bakal. Tapos ay narinig ko na yung bulong. Hindi siya boses na parang tao na nagsasalita sa tenga mo. Para siyang hininga na malamig na dumaan sa buhok ko, Mayet. Napatalon ako sa upuan, Papa Dudut. Yes, Mayet, may tanong ka? Tanong ni ma'am nang mapansin niyang bigla akong napaigtad. Tapos ay narinig ko na yung bulong. Hindi siya boses na parang tao na nagsasalita sa tenga mo. Para siyang hininga na malamig na dumaan sa buhok ko. Mayet? Napatalon ako sa upuan ko. Yes, Mayet, may tanong ka? Tanong ni ma'am nang mapansin niyang bigla akong napaigtad. Wala po ma'am. May lamok lang po. Sabi ko habang namumutla. Narinig ko yung tawanan ng mga classmates ko. Pero hindi ko na lang sila pinansin. Ang lamig ng boses na yon at parang galing sa ilalim ng lupa. Tumingin muli ako sa bintana. Yung puting tela na nakasabit sa sanga, wala na siya doon. Sa halip ang nakita ko na lamang ay ang mga dahon ng mangga na parang kumakaway sa akin. Doon ko na-realize na hindi lang pala sa hallway nagpapakita ang batang yon. Parang sumusunod siya sa amin? O mas tamang sabihin na parang may kinalaman yung punong mangga sa pagpapakita niya. Habang tumatagal ang klase ay lalong bumibigat ang pakiramdam sa loob ng room. Kahit na tanghali at mainit ay nararamdaman ko ang pangangatog ng tuhod ko. Parang sa bawat paghinga ko, ang nalalanghap ko ay hindi hangin kundi yung amoy ng sampagitang nalalanta. Yung amoy na dala noong batang nakabelo kanina. Lumingon ako kay Lani at nakita ko na nakatingin din siya sa akin. Hawak-hawak niya yung rosaryo sa loob ng bulsa ng uniforme niya.
alam ko. Nararamdaman niya rin may kung anong naghihintay sa amin sa labas ng classroom pagkatapos ng klase. At ang punong mangga na yon ay parang siya ang nagsisilbing gatekeeper ng misteryosong nagpapakita sa amin. Lani, kailangan nating malaman kung anong meron sa punong yon. Bulong ko noong tumalikod si ma'am para magsulat sa board. Ayoko Mayet, natatakot na ako. Sagot pa ni Lani. Pero kahit natatakot kami, alam ko na hindi kami tatantanan nung batang nakabelo hanggat hindi namin nalalaman kung bakit siya nagpapakita sa amin sa tapat ng doorway ng room nung recess. Papadudot nung tumunog na ang bell para sa uwian ay parang nabunutan ako ng tinik. Pero habang nagmamadali ang lahat na lumabas ng room, kami ni Lani ay nagbagal ng pagkilos. Hindi ko alam kung bakit pero parang ayaw kong lumabas ng hallway nang hindi ko nalilinaw kung ano nga ba talaga ang nakita namin. Maye, tara na. Baka abutan pa tayo ng dilim dito. Yaya ni Lani habang sinisiksik yung notebook niya sa bag niya. Sandali lang Lani, puntahan natin si Mang Bert, ang sabi ko. Si Mang Bert ang pinakamatandang gwardiya sa school namin. Halos doon na siya tumira, Papadudot. Sabi ng mga teacher noong ginagawa pa lang daw ang bagong building at ngayon ay luma na, nandun si Mang Bert. Siya yung tipo ng gwardiya na laging may bitbit na termos ng kape at mahilig makipagkwentuhan sa mga bata. Pero kapag seryoso na ang usapan ay medyo nakakatakot din siyang tumingin. Nadat na namin si Mang Bert sa may main gate, nagwawalis ng mga tuyong dahon. Mga dahon na galing din sa malaking puno ng mangga na abot hanggang doon ang lagas. Mang Bert, pwedeng magtanong? Bungad ko noong makalapit kami. Tumigil si Mang Bert sa pagwawalis at sumandal sa hawakan ng walis tingting niya. O Mayet, Lani, bakit hindi ba kayo umuwi? Baka hanapin na kayo ng mga magulang ninyo. Mang Bert kasi… Lumingon muna ako kay Lani at parang humihingi ng go signal kung itutuloy ko nga ba. Tumangulang si Lani. Bagaman baka sa mukha niya na gusto na niyang tumakbo pa uwi. May nakita po kasi kaming bata kanina sa school sa may hallway Habang recess, biglang tumigil ang pag-ikot ng mata ni Mang Bert. Tumingin siya sa amin ng seryoso. Yung tingin na parang tinitimbang kong nagbibiro lang kami. Anong klaseng bata? Babae po, nakaputing dress na parang pangkasal. Tapos may mahabang belo. At Mang Bert ang liwanag niya. Parang umiilaw siya pero hindi naman masakit sa mata. Tuloy-tuloy na pagkakwento ko. Nabitawan ni Mang Bert yung hawak niyang walis. Napabuntong hininga siya at umupo sa isang maliit na bangko sa tabi ng guardhouse. Sinenyasan niya kaming lumapit, Papadudot. Akala ko nananahimik na siya. Bulong ni Mang Bert. Sino po siya, Mang Bert? Totoo po bang multo yon? Tanong ni Lani na ngayon ay nakatabi na rin sa akin. Huminga ng malalim si Mang Bert bago nagsalita. Matagal na ito mga bata. Siguro mga 30 taon nang nakakalipas. Wala pa itong building nyo ngayon. Ang nandun lang ay yung malaking puno ng mangga at isang maliit na bahay kubo sa tabi nito. May nakatira po dun? Oo, isang pamilya. May anak silang babae, si Clara. Noong panahong yon, magpapakasal ang ate ni Clara. Dahil paboritong anak si Clara ay siya ang magiging flower girl. Sobrang excited na nga siya. Araw-araw ay sinusuot niya yung puting damit at yung belo na tinahipan ng nanay niya. Gustong gusto niyang naglalakad sa ilalim ng mangga habang suot yon. Nagpa-practice daw siya para sa kasal. Naramdaman ko ang paglamig ng palad ko, Papadudot. Parang nakikita ko sa isipan ko si Clara
na naglalakad sa ilalim ng puno. Tapos ano pong nangyari? Tanong ko. Isang hapon habang nag-iensayo si Clara sa ilalim ng mangga ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Bagyo pala. Sa sobrang lakas ng hangin, may isang dambuhalang sanga ng manggang nabali. Hindi nakatakbo si Clara. Nabagsakan siya mismo doon sa pwesto kung nasaan ang bintana ng room niyo ngayon. Napahawak si Lani sa bibig niya. Kaya po ba sa room namin siya nagpapakita? Tumangos si Mang Bert. Doon siya huling nakitang buhay, suot yung puting damit na belo na punong-puno ng dugo. Sabi nila hindi matanggap ni Clara na hindi niya nagawang makarating sa kasal ng ate niya. Kaya hanggang ngayon paminsan-minsan ay nagpapakita siya sa hallway, naglalakad. Naghahanap ng simbahan o baka naghahanap ng taong makakakita sa ganda ng damit niya. Pero Mang Bert, bakit kami lang ang nakakakita sa kanya kanina? Marami namang ibang bata, tanong ko. Tinitigan ako ni Mang Bert sa mata. Alam mo, hindi ko alam, Mayet. Sabi nila mga batang may malinis na kalooban o yung mga pinili lang niya ang nakakakita sa kanya. Pero tandaan niyo ito, si Clara ay hindi nananakit. Nalulungkot lang siya. Pero kapag nagpakita siya sa inyo, ibig sabihin ay may gusto siyang ipahiwatig. Bigla ko naalala yung bulong sa room kanina. Yung malamig na boses na tumawag sa pangalan ko. Mayet. Mang Bert, tumatawag po ba siya ng pangalan? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Doon na napatayo si Mang Bert. Kinuha niya yung walis niya at tinignan kami ng may halong pag-aalala. Umuwi na kayo ngayon. Ngayon din. Wag na wag kayong lilingon sa punong mangga paglabas nyo ng gate. Maliwanag ba? Hindi na kami nagtanong pa. Kumaripas kami ng takbo ni Lani palabas ng gate. Pero habang tumatakbo kami ay hindi ko napigilang lumingon ako ng bahagya sa itaas ng building. Doon sa bintanang bakal ng room namin sa gitna ng papalubog na araw ay parang may nakita akong maliit na kamay na kumakaway mula sa loob. At sa ibaba nito ay may malaking punong mangga ay tila yumuyuko. Ang mga sanga ay parang mga braso na handang yumakap sa sinuwang maiiwan sa dilim. Nakatakbo na kami ni Lani palabas ng gate. Pero yung mga sinabi ni Mang Bert ay parang sirang plaka na paulit-ulit naman sa utak ko. Doon siya huling nakitang buhay, suot yung puting damit at belo na punong-puno ng dugo. Habang naglalakad ako pa uwi ay ramdam ko yung pagod na mga binti ko. Pero hindi ako pwedeng huminto, Papa Dudut. Pakiramdam ko kapag huminto ako may lalamig na hangin sa likuran ko. At may tatawag muli sa pangalan ko. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako ni Mama. Mayet, bakit parang hinabol ka ng aso? Pawis na pawis ka at namumutla. Tanong ni Mama habang nag-aayos ng hapunan. Wala po, Ma. Nagmamadali lang po kami kasi baka umulan. Pagsisinungaling ko, ayaw kong sabihin kay Mama yung tungkol sa batang nakabelo. Alam ko naman ang isasagot niya na baka gutom lang yon o puyat sa kaka-TV. Pumasok ako sa kwarto ko at ibinagsak ang bag ko sa kama. Pero noong pagbagsak ng bag ay may narinig akong kalansing. Parang tunog ng maliit na bakal. Binuksan ko yung bag ko para tignan kung ano yon at iniisip ko na baka yung pencil case ko o yung susi ng bahay. Pero noong hinalughog ko na yung ilalim ng bag ko ay napatras ako sa gulat. Nandun yung papel na pinagbalutan ko ng bulaklak na tela kanina. Pero ngayon ay punit-punit na yung papel at yung bulaklak na tela, hindi na siya tuyo. Basa ito at may kasamang maliit na talulot ng tunay na sampagita na parang kapipitas lamang. Ang bango-bango nito, pero yung bango na nakakahilo.
Yung amoy na nararamdaman mo sa loob ng punerarya. Paano ito napunta dito? Bulong ko sa sarili ko. Papa Dudut, doon ko na-realize na hindi lang basta paramdam ang nangyari. Parang may gustong ibigay sa akin yung bata. O baka naman may kinuha ako sa kanya na hindi ko dapat kinuha. Bigla ko naalala yung sinabi ni Mang Bert na hindi siya nananakit pero may gusto siyang ipahiwatig. Kinagabihan habang kumakain kami ay hindi ako makakain ng maayos. Ang mata ko ay lagi nakatingin sa labas ng bintana namin, ang dilim-dilim sa labas, at dahil malapit lang din ang bahay namin sa school ay parang natatanaw ko yung dulo ng mga sanga ng punong mangga mula sa malayo. Mayet, kain na! Kanina ka pang tulala dyan. Sita ni Papa. Opo pa, sagot ko, pero sa totoo lang, ang naririnig ko ay yung scratch na tunog noong hapon sa school. Parang nanggagaling na siya ngayon sa dingding ng bahay namin. Noong oras na para matulog ay binalot ko ang sarili ko ng kumot. Sobrang init pero giniginawa ko. At doon na nga nagsimulang maglaro ang paningin ko. Alam mo yung kapag nakapikit ka pero parang may liwanag kang nakikita sa kabilang panig ng talukap ng mata mo. Ganon ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Bigla akong nakarinig ng mahinang kaluskos sa ilalim ng kama ko. Kaluskos ng tela. Parang may humihila ng mahabang tela sa ilalim ng sahig. Gusto kong sumigaw pero parang nawala na ako ng boses. Gusto kong sumilip pero natatakot ako na baka pagyuko ko. Makita ko yung batang babae na nakatingala sa akin suot yung madugong belo na sinasabi ni Mang Bert. Sa gitna ng takot ko ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang tibok ng puso ko. Labdab, labdab, labdab. Tapos ay dahan-dahan at parang may humihihip sa tenga ko. Isang napakalamig na hininga. At sa pagkakataong ito ay hindi lang pangalan ko ang naririnig ko. Tulungan mo ako. Napabalikwas ako ng bangon. Binuksan ko kaagad yung ilaw sa kwarto at wala namang tao. Walang bata pero sa sahig, sa may paanan ng kama ko ay may nakita akong bakas ng basang paa. Maliit na bakas ng paa ng bata na parang galing sa ulan. At may mga tuyong dahon ng mangga na nakakalat sa paligid. Doon ko naintindihan na hindi sapat na nakita lang namin siya ni Lani. May kailangan siya at ang kailangan niyang iyon ay nasa loob ng room namin sa likod ng bintanang bakal. Sa ilalim ng dambuhalang punong mangga na yon. Hindi ako nakatulog hanggang umaga. Pagdating ng alas 5 ay nagmamadali akong nag-ayos. Kailangan kong pumasok ng maaga at kailangan kong hanapin si Lani at higit sa lahat ay kailangan naming balikan yung lugar kung saan siya naglaho. Dahil hanggat hindi namin alam kung anong tulong ang hinihingi niya ay hindi niya kami tatantanan. Habang naglalakad ako papasok sa school, ang langit ay kulay abo. Parang uulan. Pagdating ko sa hallway, wala pang masyadong tao. Ang dilim pa ng koridor. Tumingin ako sa malayo sa tapat ng doorway ng room namin. At doon ay nakita ko siyang muli nakatayo siya nakatalikod sa akin, nakatingin sa bintanang bakal. Ang liwanag niya ay mas malakas ngayon. Pero sa gitna noon ay kitang-kita ko na ang dulo ng puting belo niya ay may mantsa ng kulay kalawang. Mantsa ng natuyong dugo. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang mukha niya. Hindi ako nakasigaw, Papa Dudut. Alam mo yung feeling na sa sobrang takot mo ay nakalimutan mo na kung paanong huminga. Ganon yun. Ang mukha niya hindi siya nakakatakot na parang monster. Maganda siyang bata, bilugan ang kanyang
mukha pero ang puti-puti niya ay parang puti ng papel. At ang mga mata niya ay wala silang itim sa gitna. Parang dalawang butas na puno ng puting liwanag lang. Wala siyang sinabi pero ang lungkot ng aura niya. Ramdam ko hanggang sa buto ko yung bigat ng pakiramdam. Tinaas niya ang maliit niyang kamay at itinuro ang sahig sa loob ng room namin. Doon sa pwesto kung nasaan ang upuan ko malapit sa bintanang bakal. Mayet? Napatalon ako sa gulat noong marinig ko ang boses ni Lani sa likod ko. Bigla akong napalingon sa kanya. Lani, kanina ka pa ba dyan? Tanong ko habang hinahabol ang hininga ko. Kararating ko lang. Sino yung tinitingnan mo dun? Tanong ni Lani na namumutla din. Nung binalik ko ang tingin sa doorway, wala na siya. Bakante na naman ang hallway. Ang tanging naiwan na lang ay ang amoy ng sampagita na mas matindi pa kesa noong nakaraang araw. Nandun siya, Lani. Nakita ko ang mukha niya. Bulong ko. Tinuro niya yung ilalim ng upuan ko. At dahil wala pang ibang tao ay hinila ko si Lani papasok sa room. Kahit takot na takot kami ay pumasok kami. Ang dilim pa sa loob kasi hindi pa binubuksan yung mga ilaw. Ang tanging liwanag ay galing sa bintanang bakal na kung saan ay tanaw na tanaw ang punong mangga. Pumunta kami sa pwesto ng upuan ko at inurong namin yung table at yung wooden chair. Lumod ako sa simento at tinignan ang sahig. Wala naman mayat simento lang to. Sabi ni Lani pero halatang kinakabahan din siya kasi lumilingon-lingon siya sa paligid. Hindi, Lani, may dahilan kung bakit niya tinuturo ito. Pinunasan ko yung alikabok sa sahig gamit ang panyo ko at doon ko napansin na may isang bahagi ng semento na parang hindi pantay. May maliit na lamat na hugis parisukat. Parang may patch na ginawa sa sementong ito matagal na ang nakalipas. At ang nakakakilabot, nung dinikit ko ang tenga ko sa sahig ay may narinig ako. Kalansing, tunog ng bakal na tumatama sa bato. Napaka-yupi noong tunog, parang galing sa malalim na hukay. Lani, may naririnig ako sa ilalim ang sabi ko. Ano ka ba, Mayet? Nakatubo lang yan ng tubig. O baka daga yan. Hindi, parang may tinatago tong room na to. Biglang humampas ang hangin sa bintanang bakal. Ang lakas noong tunog kahit nasarado naman ang grills. Napatingin kami sa labas, yung punong mangga ay parang yumuyuko sa mga sanga nito palapit sa bintana. Na parang gustong silipin kung ano ang ginagawa namin sa loob. Doon ko naisip yung sinabi ni Mang Bert tungkol sa bagyo at sa sanga na nabali. Kung doon siya nabagsakan at dito tinayo ang classroom, baka may naiwan sa ilalim. Kailangan nating malaman kung anong nasa ilalim nito bago dumating si Ma'am, sabi ko. Sinubukan kong kutkutin yung lamat pero matigas ang simento. Habang busy kami sa pagtingin sa sahig ay biglang may dumaan na anino sa bintana. Mabilis lang. Mayet, may tao sa labas, bulong ni Lani. Sumilip kami sa bintanang bakal pero wala namang tao sa ilalim ng mangga. Ang nakita lang namin ay ang mahabang puting tela na nakasabit na naman sa sanga. Pero sa pagkakataong ito ay gumagalaw ito na parang may humihila sa kabilang dulo. At narinig ko na naman yung boses. Hindi na sa panaginip, hindi na sa hangin. Parang galing na mismo sa ilalim ng sementong niluluhuran ko. Nandito ako. Hanapin niyo ako. Napatalong kaming dalawa ni Lani at mabilis na inayos ang mga upuan. Sakto namang pumasok ang mga unang batch ng classmates namin. Maingay at nagtatawanan. Hindi nila alam na kaming dalawa
Kakatapos lang naming marinig ang boses mula sa ilalim ng lupa. Buong umaga hindi ako mapakali. Pakiramdam ko yung semento sa ilalim ng paa ko ay gumagalaw. Tuwing tatapak ako ay parang may humahawak sa talampakan ko. Noong nag-science na kami ay tinanong ko si Ma'am, kailan po ba tinayo itong building na ito? Tumingin si Ma'am sa akin at medyo nagtaka sa katanungan ko. Matagal na Mayet, sabi nila mga batch 1980s pa to. Bakit mo natanong? Wala po ma'am, curious lang po kasi ako. Kasi ang tibay ng semento. Nagtawanan ng mga classmates ko. Pero si ma'am ay biglang sumeryoso. Alam mo nung ginagawa ang foundation nito, may mga kwento-kwento na medyo mabigat. Mabigat daw yung lupang kinakatayuan nito. Kaya nga laging may misa rito tuwing foundation day. Doon na kami nagkatinginan ni Lani. Alam na namin. May lihim ang ilalim ng classroom namin at ang batang nakabelo ang tanging nakakaalam kung paano yon ilalabas. Papadudot buong hapon noong araw na yon. Hindi ako makapakinig sa lesson. Ang paningin ko ay nakapako lamang sa lamat ng simento sa ilalim ng desk ko. Alam mo yung feeling na may alam kang sekreto pero wala kang mapagsabihan kasi baka isipin nilang nababaliw ka na. Ganon ang nararamdaman ko. Mayet, paano natin malalaman kung ano yung nasa ilalim niyan? Bulong ni Lani sa akin habang nagpapanggap kaming nagsusulat ng notes. Kailangan nating maiwan dito mamayang uwian, sagot ko. Kailangan wala na si ma'am at yung mga classmates natin. Natatakot ako Mayet, baka mamaya kung ano yung lumabas dyan. Sabi ni Lani na halatang nanginginig ang boses. Pero sa huli pumayag din siya dahil pareho kaming hindi makakatulog hanggat hindi namin nalilinaw ang mga bagay-bagay. Nung tumunog na ang bell para sa uwian ay nagpanggap kaming mabagal mag-ayos ng gamit. Naglilinis-linisan kami ng paligid kunwari nag-aayos ng mga upuan sa likuran. Nung masigurado namin kaming dalawa na lamang ang naiwan sa room, mabilis naming nilakang pintuan mula sa loob. Dali Lani, tulungan mo ako. Yaya ko. Inurong naming muli yung upuan ko. Kinuha ko sa bag ko yung matulis na metal ruler na ginamit ko sa sining. Sinubukan kong ipasok yung dulo ng ruler doon sa lamat ng semento. Sa gulat ko ay hindi siya ganon katigas. Parang yung semento sa parting yon ay marupok. Parang minadali lang ang pagkakagawa o kaya naman ay luma na talaga. At habang kinukutkot ko yung lamat ay lumaki nga ito. At habang lumalaki ang butas ay lalong tumitindi yung amoy ng sampagita. Pero sa pagkakataong ito ay may kasama na siyang amoy ng lumang kahoy at amoy ng lupa. Mayet, dalian mo. Parang may naririnig akong naglalakad sa hallway. Bulong ni Lani habang nakadikit ang tenga sa pintuan. Sandali lang, malapit na. Noong matanggal ko na yung isang maliit na tipak ng semento, may nakita akong guwang sa ilalim. Hindi pala ito solid na semento hanggang ilalim. May maliliit na space sa pagitan ng flooring at ng lupa. Sinilip ko yung maliit na flashlight na dala ko. Doon ko nakita. Sa loob ng maliit na guwang na yon ay may nakabaon na isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Bulok na ang gilid nito at nababalot na ng agyo. Pero halatang sadyang nilagay yon doon. Lani, may kahon, ang sabi ko. Sinubukan ko sanang abutin yung kahon nang biglang humangin ang napakalakas sa labas. Ang bintanang bakal na kanina ay tahimik lamang ay biglang nayanig. Napatingin ako sa labas. Yung punong mangga, ang mga sanga nito ay parang mga kamay na pilit na sumusuot sa pagitan ng mga grills ng bintana. At sa gitna noong malalagong mga sanga ay nakita ko siya.
Nakatayo ang batang nakabelo sa ilalim mismo ng puno, nakatingin ang direkta sa bintana ng room namin. Ang liwanag niya ay mas matingkad sa ngayon, kulay asul na puti na parang kuryente. Ang belo niya ay nililipad ng hangin papasok sa direksyon ng room namin. Doon ko na-realize na hindi siya nananakit. Ang hangin, ang mga kalampag, yon ay ang paraan niya para sabihin sa amin na diyan ang hinahanap nyo. Mayet, kuhanin mo na. Baka may makakita sa atin. Sigaw pa ni Lani. Pinilit kong ipasok ang kamay ko sa maliit na butas at medyo magasgas yung balat ko sa simento, pero hindi ko na pinansin. Naabot ko ang dulo ng kahon. Mabigat siya, dahan-dahan ko itong hinila palabas. Nang mailabas ko na yung kahon sa ibabaw ng simento ay biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin ay huminto na. Ang punong mangga ay tumahimik. Buksan natin, sabi pa ni Lani. Dahan-dahan naming binuksan ang lumang kahon. Ang unang sumalubong sa amin ay isang piraso ng puting tela. Isang belo na pambata. Pero hindi na ito puting-puti at madilaw na ito sa katagalan at may mga tuyong mantsa ng dugo. Sa ilalim ng belo ay may isang maliit na picture frame. Ipinahid ko yung kamay ko sa salamin ng frame para matanggal ang alikabok. Isang litrato ito ng isang batang babae na nakasuot ng bulaklak sa buhok. Nakangiti siya at nasa background ang punong mangga. Si Clara. Pero may isa pang bagay sa ilalim ng litrato. Isang gintong locket na hugis puso. Binuksan ko yung locket. Sa loob ay may nakasulat na pangalan. Para sa aming bunsong Clara, sa iyong espesyal na araw. Ito siguro yung regalo sa kanya para sa kasal ng ate niya na hindi na niya natanggap. Bulong pa ni Lani. Bigla kaming nakarinig ng mahinang iyak. Hindi nakakatakot na iyak kundi iyak ng pasasalamat. Tumingin ako sa pinto at nakita ko ang anino noong batang babae nakatayo sa hallway at unti-unting naglaho habang nagiging maliit na kislap ng liwanag. Mayet, kailangan malaman to ni Mang Bert, ang sabi ko. Binalot namin ang kahon at mabilis na lumabas ng room. Pero bago kami makalayo ay lumingin muna ako sa bintanang bakal. Wala na yung puting tela sa sanga at wala na yung bigat sa pakiramdam. Ang punong mangga ay parang isang normal na puno na lamang sa ilalim ng papalubog na araw. Pero alam ko, Papa Dudut, ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Ang pagkakahanap sa kahon ay simula pa lamang ng pagbibigay ng kapayapaan kay Clara. At kaming dalawa ni Lani ang naging saksi sa ilalim ng puno ng mangga. Naganap ang isang trahedya at isang lihim na 3 dekadang nakabaona sa ilalim ng aming classroom. Bitbit ang lumang kahoy na kahon ay tumakbo kami ni Lani papunta sa guardhouse. Hingal na hingal kami at yung dumi ng semento sa mga kamay ko ay hindi ko na nga napansin. Pagdating namin doon ay nakita namin si Mang Bert na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Mang Bert! Mang Bert! Nakita namin, sigaw ko habang tinataas ko yung kahon. Nang makita ni Mang Bert ang hawak namin ay parang nakakita siya ng multo sa sarili niyang mga mata. Nabitawan niya yung thermos niya. Saan niyo nakuha yan? Tanong niya na halos gulat na gulat. Sa ilalim po ng simento. Sa pwesto kung nasaan yung upuan ko. Mabilis na kwento ko. Itinuro po niya sa amin, Mang Bert. Si Clara po mismo ang nagturo. Dahan-dahang kinuha ni Mang Bert ang kahon. Nanginginig ang mga kamay niya nung haplusin niya ang lumang belo na nasa loob. Ito yung mga gamit na hinahanap ng pamilya niya noon pa. Sabi nila, nung gumuho yung bahay nila dahil sa bagyo at nung tinatayo na itong school ay maraming gamit ang natabunan.
Akala nila nawala na ang lahat. Tumingin sa amin si Mang Bert at sa pagkakataong ito ay may mga luha sa kanyang mga mata. Alam niyo ba kung bakit sa inyo siya nagpapakita? Kasing edad niyo siya nung nawala siya. Siguro gusto lang niyang maramdaman na may mga kaibigan siya na makakaalam ng kwento niya bago siya tuluyang umalis. Kinabukasan nalaman ng prinsipal ang tungkol sa nahanap namin. Hindi kami pinagalitan sa paghuhukay sa semento at sa halip ay nagpasalamat pa sila. Tinawagan nila ang mga kamag-anak ni Clara na nasa probinsya na ngayon. Isang matandang babae ang dumating, ang ate ni Clara. Yung ate na dapat ay ikakasal noong panahong yon. Noong makita ng matandang babae ang locket at yung belo ay humagulhol siya. Clara, salamat at bumalik ka. Pabulong na sabi niya habang yakap ang kahon. Nagkaroon ng munting misa sa loob ng classroom namin. Kaming lahat na classmates ay nandoon pero kaming dalawa lang ni Lani ang nakakaalam sa buong bigat ng sandaling yon. Habang nagdarasal ang pare ay tumingin ako sa bintanang bakal sa likod ko. Wala na yung nakakatakot na anino, wala na yung kalos ng kuko sa grills. Ang punong mangga ay tahimik lamang at ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga sanga nito ng napakalinaw. Pero bago matapos ang misa ay may napansin ako sa may pintuan. Isang anino ng batang babae, nakasuot ng napakaputing damit, nakangiti na sa amin. Hindi na siya umiilaw na parang kuryente. Ang liwanag niya ngayon ay parang sikat ng araw sa umaga, payapa at mainit sa pakiramdam. Kumaway siya sa amin ni Lani isang mahinang kaway ng pasasalamat. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad palabas at hindi na sa madilim na hallway kundi papunta sa liwanag sa labas hanggang sa tuluyan na siyang maglaho. Simula noon, Papa Dudut, ay naging normal na ang lahat sa grade 5 section namin. Wala nang amoy ng sampagit at wala nang bulong sa hangin, pero tuwing dadaan kami ni Lani sa ilalim ng puno ng mangga ay tumitigil kami ng sandali. Isang araw bago kami mag-graduate ng grade 6 ay may nakita kaming tumubong maliit na halaman sa tapat ng bintana namin, isang puting bulaklak na sampagita. Kahit na wala namang nagtanim doon. Para sa atin yan, Mayet, sabi ni Lani habang nakangiti. Oo, Lani, para hindi natin siya makalimutan, sagot ko. Hanggang ngayon, Papa Dudut, kahit matagal na akong wala sa elementarya, sariwang-sariwa pa rin sa isipan ko ang batang nakabelo. Ang batang hindi kailanman nakarating sa kasal, pero nakahanap ng mga kaibigang naghatid sa kanya sa kapayapaan. At tuwing nakakakita ako ng punong mangga o makakaamoy ako ng sampagita ay naaalala ko ang batang si Clara. Ang bintanang bakal at ang kwentong minsan ay naging bahagi ng buhay ko noong ako ay nasa grade 5 pa lamang. Papadudot, sana po ay naintindihan at nagustuhan ninyo ang totoong karanasan namin ni Lani. Alam ko na merong iba sa inyo ang hindi naniniwala sa mga multo, pero ako ay napatunayan ko na totoo talaga sila at hindi ko ito makakalimutan. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Ang ganda ng pinagdaanan ninyo, Lani at Mayet. Kahit nakakatakot nung una, sa dulo ay naging instrumento kayo para sa kapayapaan ng isang kaluluwa. Narito ang ilan sa mga aral na napulot po natin sa ating kwento. Una, ang kuryosidad na may kasamang pakikiramay. Sa halip na matakot lang at umiwas ay pinili ninyong alamin ang dahilan ng pagpaparamdam ni Clara. Pangalawa ay huwag baliwalain ang mga senyales. Ang mga nakita ninyo sa hallway at sa bintanang bakal ay hindi lamang guni-guni. Mahalagang makinig sa ating instinct at maging mapagmasid sa ating kapaligiran. Ikatlo, ang kapayapaan ay para sa lahat at pinapakita ng kwento ng bawat isa, buhay man o pumanaw na,
ay may unfinished business. Ang pagtulong sa iba na makahanap ng kanilang katahimikan ay isang dakilang gawain. At panghuli, lakas ng loob at pagkakaibigan. Hindi mo magagawa ang lahat ng iyon kung wala si Lani sa tabi mo. Ang pagsuporta ninyo sa isa't isa ay naging susi para malampasan ang takot at matapos ang inyong misyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.